Bata pa lang si Timothy, may kakaibang ningning na ang kanyang mga mata tuwing nakikita niya ang mga pulis na naglalakad sa kanilang bayan. Isang araw, magiging pulis din ako. Palagi niya binubulong sa sarili. At ngayon, sa edad na 22, natupad na ang pangarap na iyon. Kakagraduate lang niya sa Police Academy. At ngayon ay may suot na siyang uniforme na lagi niyang pinapangarap. Tumayo siya sa harap ng salamin. Tinitigan ang sarili at ang uniformeng bago pa, amoy almirol na nagpapakita ng kanyang bagong simula. Puno ng pangarap at determinasyon si Timothy. Kaya naman sa araw ng kanyang panunumpa bilang bagong pulis, buong pusong isinumpa niya sa harap ng watawat. Nangangako ako na gagawin ko ang lahat para maging mabuting pulis, para sa mga kababayan at sa bayan ko. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan siya ng kanyang ina at ama. Dala ang mabibigat na luha ng tuwa. Anak, ani ng kanyang ina habang inihimas ang kanyang pisngi. Simula pa lang ng pakikipaglaban mo sa buhay. Lagi mong tandaan, huwag mong kakalimutan ang mga pangarap mo para sa ating pamilya at para sa bayan. Ngumiti si Timothy at niyakap ang ina. Nay, itinatak ko na sa puso ko. Hindi ko sasayangin ang tiwalang ibinigay niyo sa akin. Lumingon siya sa kanyang ama na tahimik na nakatingin sa kanya. Binigyan siya nito ng isang marahang tango. Tanda ng pag-aalala pero puno rin ng pagmamalaki. Makaraan ng ilang araw sa unang pagtatalaga ni Timothy sa kanilang istasyon, mabilis niyang napansin ang samot-saring sitwasyon na kailangan niyang harapin. May ilang tao na dumarating upang humingi ng tulong at katarungan, habang ang iba namay lumalapit na may pagdududa at galit sa mga pulis. Ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob. Sa unang araw ng kanyang pag-duty, nagkaroon ng kaso ng nawawalang bata sa kanilang barangay. Agad siyang sumama sa grupo ng mga pulis upang hanapin ang bata. Habang naghahanap, napansin niya ang isang batang babae na umiiyak sa tabi ng kalsada. Lumapit siya dito at magalang na nagtanong, "Ano ang pangalan mo, iha? Huwag kang mag-alala. Nandito si Kuya Timothy para tumulong sa'yo." Sumagot ang bata, nanginginig pa. Siya po, si Kuya. Nawala siya habang naglalaro kami." Hindi nagdalawang isip si Timothy. Kaagad siyang kumilos kasama ang kanyang mga kasamahan at hindi nagtagal ay natagpuan nila ang bata sa isang bakanting lote. Buong saya niyang ibinalik ang bata sa pamilya nito at nakita niya ang mga magulang na lumuluha sa tuwa. Napatingin sa kanyang ina ng bata, nagpapasalamat ng buong puso. "Maraming salamat, anak. Salamat at hindi mo kami pinabayaan." Dumating ang gabi, ngunit hindi pa rin umaalis si Timothy sa istasyon. Habang nililinis sa mesa, nilapitan siya ng isa sa kanyang mga nakatatandang kasamahan. "Alam mo, Timothy," sabi ng matanda, "hindi lagi magiging madali ang trabaho natin. Maraming tukso sa pagiging pulis. Maraming pagsubok, nasusubok sa prinsipyo mo." Nakangiti siyang sumagot. "Alam ko po yun, sir. Pero kahit anong hirap, alam ko ang pagiging mabuting pulis ay hindi lang para sa sarili. Para ito sa mga katulad ng batang yon. Para sa mga magulang na nananalangin ng katarungan para sa kanilang mga mahal sa buhay." Sumilay ang isang ngiti sa labi ng matanda at tinapik siya sa balikat. "Ang pagiging mabuting pulis ay hindi nasusukat sa galang na binibigay sa atin ng tao, kundi sa integridad na pinaninindigan natin sa bawat oras." Sa gabing iyon, habang nakatingin sa buwan sa labas ng istasyon, inusal ni Timothy sa sarili. "Pangako ko sa sarili ko at sa bayan na hindi ko sila bibiguin. Hindi ako magpapadala sa kahit anong tukso, kahit anong hamon. Ako si Timothy at ako'y mananatiling tapat." Malamig ang simoy ng hangin ng umaga na yon habang naglakad si Timothy sa mga kalye ng kanilang barangay. Unang araw ng kanyang pagtatalaga sa regular na pagroronda at ramdam niya ang pananabik at kasiyahan. Sa kanyang uniforme at badge, tila isa na siyang simbolo ng pag-asa
sa kanilang maliit na komunidad. Habang dumadaan siya sa mga tindahan sa palengke, magalang siyang binati ng mga tao. "Magandang umaga, Sir Timothy." Masiglang bati ng isang tendera ng gulay. Tumango siya, ngumiti at tinanong, "Kamusta po? Ligtas po ba ang tindahan ninyo?" "Opo, sir. Simula nung nakikita kayo nagro-ronda, parang mas kampante na kami." Sagot ng tendera habang nakangiti. Naroon ang mga taong abala sa kanilang mga gawain. May nag-aayos sa paninda, may nag-aalaga ng mga anak, at may mga naglilinis ng kanilang lugar. Para kay Timothy, ito ay ang larawan ng isang tahimik at maayos na pamayanan na gusto niyang pangalagaan. Napansin niya ang isang batang lalaki na naglalaro sa gilid ng daan. Tila abala sa kanyang laruan ngunit madalas din siyang sinisilip nito. Namamangha sa kanyang uniforme. Lumapit siya sa bata at naupo ng bahagya para magkapantay ang kanilang mga mata. "Hello, anong pangalan mo?" Tanong ni Timothy na may magiliw ng ngiti. "Rico po ang pangalan ko, sir." Nahihiyang sagot ng bata. "Aba Rico, mukhang napakaingat mong bata. Huwag ka masyado malapit sa kalsada ha?" Paalala ni Timothy, tumango ang bata at bago ito bumalik sa paglalaro ay nagtanong, "Sir, magiging pulis din po ba ako balang araw?" Nakangiting sumagot si Timothy. "Kung mag-aaral ka na mabuti at tutulungan ng mga tao, siguradong magiging isa ka ring mabuting pulis balang araw." Tila kinang sa mata ng bata ang kanyang sinabi, na mas nagbigay kay Timothy ng inspirasyon na ipagpatuloy ang kanyang layunin. Na magpatuloy siya sa paglalakad, narinig niya ang isang pamilyar na tinig at nakita ang isang matandang lalaki na tila hirap sa pagbubuhat ng mga sako ng bigas. Agad siyang lumapit, inabot ang isang sako at marahan itong binuhat. "Sir, salamat ha. Bigat kasi ng mga to." Ani ng matanda na halatang hirap na sa pagbubuhat. "Walang anuman po, tatay." Sagot ni Timothy habang marahang inilalagay ang sako sa loob ng maliit na tindahan ng matanda. "Lagi po ako nandito kung kailangan ninyo ng tulong." Habang tinutulungan niya ang matanda, napansin niya nagtitipon ng mga tao sa palengke. Tahimik, ngunit puno ng pasasalamat ang kanilang mga tingin. Para kay Timothy, bawat ngiti at bawat salitang salamat ay higit pa sa anumang pabuya o sweldo. Natapos niya ang araw ng pagroronda na puno ng kasiyahan at inspirasyon. Dahil alam niyang ang simpleng presensya niya sa komunidad ay nakakapagdulot ng kapayapaan at kumpiyansa sa mga tao. Bago niya lisanin ang lugar, isang ale ang lumapit sa kanya. "Sir, ingat kayo lagi ha. Kami pong mga taga rito ay nagpapasalamat sa inyo." Tumango si Timothy, ngumiti at muling nangako. "Bilang pulis, laging nasa isip ko ang kaligtasan ng bawat isa sa inyo. Walang dahilan para matakot habang nandito ako." Dala ang kanyang pangako, tahimik na nagpatuloy si Timothy sa kanyang pagroronda. Alam niyang araw-araw ay may pagkakataon siyang maglingkod at magbigay ng katiwasayan sa kanyang bayan. Isang araw, habang abala si Timothy sa pag-checkpoint kasama ang ilan niyang mga kasamahan sa isang pangunahing kalsada, biglang dumating ang isang itim na kotse. Ang tindig ng sasakyan at itsura ng nagmamaneho ay hindi pangkaraniwan. Dahan-dahan itong huminto sa harap ng checkpoint at napansin ni Timothy ang mga nakaimprentang logo sa likuran ng sasakyan. Isang logo na pamilyar sa kanila dahil sa mga ulat ng iligal na transaksyon sa kanilang lugar. Lumapit siya sa sasakyan at magalang na nagsabi, "Magandang hapon po, sir. Checkpoint lang po ito. Pakibaba lang po ang bintana." Sumunod ang driver, ngunit kasabay ng pagbaba ng bintana ay ang pagpapakita ng isang kapirasong papel na tila nagpapakilalang siya ay isang kilalang negosyante sa kanilang bayan. "Alam kong bata ka pa at bago sa trabaho." Malamig na bungad ang driver habang nakatitig kay Timothy. "Marahil naman ay may sapat kang pangunawa para hindi na ipagpatuloy ang paghalughog ng sasakyan ko."
Sumagot si Timothy ng magalang, ngunit matatag. Pasensya na po sir, parte lang po ito ng aming tungkulin. Kung wala naman pong itinatagong ilegal, madali lamang ang proseso. Ang simpleng sagot na yon ay nagbigay na bahagyang iritasyon sa driver. Ngunit bago pa man makapagsalita muli ang lalaki, kinuha nito ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. Malaki at makapal ito at iniabot kay Timothy. Alam mo, para matapos na to, sabi ng driver, hindi mo na kailangan pang pahirapan ang sarili mo. Ito na ang pantubos sa abala ko sa inyo. Magandang gabi na lang. Nang makita ni Timothy ang sobre, agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ng alok. Naroon ang tukso, isang pangakong pera na maaaring makatulong sa kanya. Ngunit alam niyang mali. Huminga siya ng malalim at marahang ibinalik ang sobre sa kamay ng driver. Pasensya na po sir, ngunit hindi ko matatanggap ito. Ang trabaho ko po ay tiyaking ligtas ang bawat mamamayan dito. At susundin ko po ang lahat ng alintuntunin sa kabila ng alok ninyo. Napansin ng driver ang determinasyon ni Timothy. Tumikhim ito at medyo nagbago ang tono ng boses. Bata, hindi mo alam kung anong kinatatakutan mo na maaaring mangyari kung pipilitin mong gawin to. Baka hindi lang trabaho ang mawala sa'yo. Baka pati ang kaligtasan mo. May bahid ng pagbabanta ang tinig ng lalaki. Tumaas ang balikat ni Timothy, hindi nagpapakita ng kahit anong takot. Kung may mali pong nagaganap, lalabas at lalabas po iyon sa tamang paraan, sir. Bahagi po ng pagiging pulis ang paglaban sa mga ganitong sitwasyon. Kung hindi po kayo makikipagtulungan, kailangan po naming sundan ang proseso. Sa wakas, napabuntong hininga ang driver at muling isinara ang bintana. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Habang ini-inspeksyon ni Timothy ang sasakyan, naramdaman niya na siya ay pinagmamasdan ng kanyang mga kasamahan. Ang ilan sa kanila ay tumango bilang paggalang at may ilan naman na tila nakaramdam ng pag-aalinlangan. Sa huli, matapos ang inspeksyon, wala nakita si Timothy na anumang kontrabando sa sasakyan. Mabilis na umalis ang driver, ngunit alam ni Timothy na magiging marka ito sa kanya, hindi lamang sa kanyang mga kasamahan, kundi sa komunidad. Nang sumapit ang gabi at pauwi na si Timothy mula sa checkpoint, nilapitan siya ng isa sa kanyang mga kasamahan. Alam mo Timothy, hindi madaling tumanggi sa alok na yon. Sabi ng kasamahan na may halong paghanga sa boses. Maraming pulis ang hindi kayang gawin ang ginawa mo. Ngumiti si Timothy na may kababaang loob. Nangako ko sa sarili ko at sa bayan na hindi ako magiging dahilan ng katiwalian. Mas mahalaga sa akin ang tiwala ng mga tao kaysa sa pera o anumang pansariling pakinabang. Mula sa araw na iyon, mas tumaas ang respeto ng kanyang mga kasamahan sa kanya. Bagamat may ilan pa rin na tumuturing na siya ay masyadong idealista, ang pagkakaroon ng isang pulis na gaya ni Timothy ay nagsilbing inspirasyon sa kanilang hanay. Siya ang naging paalala sa lahat na sa kabila ng tukso at hamon, ang pagiging mabuting pulis ay kayang abutin sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa bayan. Isang gabi habang naglalakad si Timothy sa isang maliit na kalye sa barangay, narinig niya ang isang tila sigaw na nagmumula sa isang bahay na nasa dulo ng iskinita. Nagdadalawang isip pa siya kung pupuntahan ito. Ngunit nang marinig ang isang babae na nagsusumamo at umiiyak, mabilis siyang tumakbo papunta roon. Pagdating niya sa bahay, bumungad sa kanya isang babaeng nanginginig sa takot at isang lalaking may hawak na bote ng alak na parang galit na galit sa kasama niya. Hindi pa rin napapansin ng lalaki si Timothy at patuloy itong nagbubulalas ng galit sa babae. Hindi ka na nakontento! Lagi na lang ako mali! Sigaw ng lalaki habang hawak-hawak ang bote sa kamay niya. Nanginginig ang babae, nakatingin sa sahig at halos hindi makatingin sa lalaki. Lumapit si Timothy, dahan-dahan at may pag-iingat, at marahang nagtanong, "Ano ang nangyayari dito?" Pareho na palingon ng lalaki at ang babae sa kanya. Ang babae, halata sa mga mata ang kaluwagan ng pag-asa sa kanyang presensya. Ngunit ang lalaki ay tila hindi natuwa sa biglaang pagdating ni Timothy. "Sino ka para makialam?"
Galit na tanong ng lalaki, hawak pa rin ang bote at tila handa itong gamitin. Sumagot si Timothy ng kalmado, pinipilit na panatilihin ang mahinahon na tono. Ako si PO1 Timothy. Pulis po ako dito sa barangay. Nakita ko po na parang kailangan ng tulong dito. Nag-aaway lang kami. Walang problema. Madaing sabi ng lalaki, ngunit hindi niya maitatago ang galit sa boses at ang mahigpit na hawak sa bote. Napansin ni Timothy na may takot sa mga mata ng babae, kaya't hindi siya umalis. Kung walang problema, baka maaari nating pag-usapan ito na maayos, sir. Sabi ni Timothy habang marahan ang kanyang paglapit. Tandaan po natin, nasa barangay tayo at narito ako upang tiyakin na ligtas ang lahat. Dahan-dahan niyang nilabas ang kanyang radyo at tinawag sa istasyon ang sitwasyon bilang pag-iingat. Hinawakan niya ang braso ng babae at dinala ito sa labas ng bahay para makalayo sa panganib. Ma'am, ligtas po kayo. Narito ako para tulungan kayo. Bulong niya na may kabaitan. Halos mapasigaw ang babae sa dami ng emosyon at takot na naranasan. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang pagharap sa lalaki. Sumunod siya rito palabas ng bahay at sa wakas ay napakalma rin siya ng ilang mga kasamahan ni Timothy na dumating matapos ang tawag sa radyo. Kalmado nilang kinausap ang lalaki na sa huli ay sumama ng walang panlalaban. Habang papaalis ang lalaki kasama ang mga pulis, lumapit sa kanya ang babae, umiiyak at nagpapasalamat. Sir, maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam kung paano ko ito malalampasan. Tinapik ni Timothy ang balikat ng babae at sinabing, lagi po kayong maging matatag, ma'am. Narito kami para magtanggol sa inyo. Huwag kayong matakot na humingi ng tulong. Pagkatapos ng insidenteng iyon, naging usap-usapan sa barangay ang ginawa ni Timothy. Napansin ng marami na handa siyang tumulong sa kahit na sino, lalo na sa mga nangangailangan ng katarungan at proteksyon. Nagkaroon siya ng mas malaking reputasyon sa komunidad bilang isang pulis na hindi lang sumusunod sa batas, kundi may malasakit sa mga tao. Simula noon, mas dumami ang mga residente ng barangay na lumapit sa kanya. Nagkukwento ng kanilang mga pangarap at mga takot, at nagtiwala na may isang pulis na handang magbigay ng kamay upang sila itulungan at protektahan. Si Timothy, sa bawat araw na lumilipas, ay naging simbolo ng katarungan, pag-asa at pagmamalasakit sa bayan. Isang gabi, habang nagre-relax si Timothy sa kantina malapit sa kanilang istasyon, biglang tinawag siya ng isa sa mga nakatatanda niyang kasamahan, si Sergeant Mario. Matagal ng pulis si Mario at kilala sa istasyon bilang isang masipag, ngunit minsan ay kinukwestiyon ng mga pamamaraan. Lumapit si Timothy, iniwan ang tasa ng kape at nagpunta sa sulok kung saan naghihintay ang sergeant. Nandito ka na rin, Timothy. Ang bata mo pa at napakasigasig. Bagay ka sa plano namin. Sabi ni Sergeant Mario habang binibigyan siya ng seryosong tingin. Tumaas ang kilay ni Timothy. Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir? Tanong niya, napansin ang kakaibang tono ng sergeant. Lumingon si Sergeant Mario at siniguradong walang makakarinig sa kanilang usapan. May malaking transaksyon na mangyayari sa linggong to. Isang negosyo na nagpopondo ng malaking halaga. Kailangan lang nating bantayan to, pero ang kapalit nito ay hindi basta-basta. Isang alok na hindi dapat tinatanggihan. Paliwanag ng sergeant. Napakunot noo si Timothy, unti-unting nakaramdam ng pangamba. Paano pong hindi basta-basta? Ang ibig ninyong sabihin, at bakit po tayo magiging parte ng ganitong klase ng transaksyon? Timothy, madali lang to. Sabi ni Mario habang inilalapit ang boses kay Timothy, halos pabulong. Ang negosyo ng mga taong to ay nagbibigay ng proteksyon at suporta sa ating istasyon. Wala tayong ibang gagawin kundi bantayan lang sila at bilang kapalit, makakatanggap tayo ng malaking halaga. Alam mo, mas maginhawa ang buhay kung sasama ka sa amin. Natigilan si Timothy. Alam niya ang ganitong mga transaksyon ay labag sa batas at sa kanyang prinsipyo. Lumingon siya sa paligid.
Napansin niyang may ilan pa sa kanilang mga kasamahan ang nakikinig sa usapan, naghihintay sa kanyang tugon. Ang ilan sa kanila ay tila nag-aabang kung sasama siya. Ngunit sa puso niya ay naroon ang pangakong binitawan niya sa kanyang unang araw bilang pulis. Pasensya na po, Sergeant, pero hindi ko po kayang sumama sa inyo sa ganitong paraan. Ang trabaho natin ay maglingkod sa bayan, hindi ang maglingkod sa sarili nating interes. Sabi ni Timothy, matatag ang boses. Natawa si Sergeant Mario na may bahagyang pagkairita, pero may halong pagkabigla sa determinasyon ni Timothy. Tandaan mo, bata ka pa lang sa trabahong to. Hindi mo ba naiintindihan kung anong binibitawan mong oportunidad? Kung gusto mong marating, kailangan mo magkompromiso. Umiling si Timothy. Kung ganito po ang kapalit ng pag-asenso, mas pipiliin ko na pong manatiling matapat kahit mahirap. Naramdaman niyang marami pa ring mga mata ang nakatuon sa kanya at alam niyang magiging dahilan ito ng pagkakaroon ng ilang kaaway sa loob ng istasyon. Ngunit hindi siya natakot. Bahala ka, Timothy. Ani Mario, kitang-kita ang pagkabigo at iritasyon sa kanyang muka. Huwag mo sabihin na hindi kita pinayuhan. Tandaan mo, hindi palaging protektado ang mga tulad mo sa trabahong to. Sa halip na matakot, ngumiti si Timothy. Alam ko po ang sinumpaan ko. Handa kong harapin ang lahat. Basta ang konsensya ko ay malinis. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, lumabas si Timothy sa kantina. Ngunit hindi sa ilalim ng anino ng pangamba. Sa halip, may mas matinding apoy na determinasyon sa kanyang puso. Alam niyang mas maganda ang kanyang kinabukasan dahil pinili niyang sundan ang tamang landas. Isang gabi habang tahimik na nagraronda si Timothy sa mga makitid na kalye ng barangay, biglang may narinig siyang sigawan mula sa kabilang kalye. Madilim na at ang ilan sa mga ilaw sa poste ay hindi gumagana, kaya't medyo alangan siya maglakad nang walang kasamahan. Ngunit ang marinig ang sumisigaw ng mga bata at ang sigaw ng isang babae, hindi na siya nagdalawang isip. Sumugod siya sa direksyon ng mga tinig at nang makarating sa pinagmumulan ng ingay, nakita niya ang isang maliit na bahay na halos natutupok na ng apoy. Sa loob ng ilang segundo, dumagsari ng ibang mga kapitbahay. May bitbit na balde ng tubig, ngunit halatang hindi sapat ang kanilang mga kagamitan para makontrol ang sunog. Sir Timothy, tulungan niyo kami! Sigaw ng isang ale habang bitbit ang kanyang mga anak palayo sa naglalagablab na bahay. Naiwan po sa loob ang anak ko si Carlo. Hindi namin siya maliligtas dahil napakalakas na ng apoy. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Timothy na makita ang mukha ng babae, basang-basa ng luha at may takot sa mga mata. Hindi siya nagdalawang isip. Teka lang po dito, ako na po ang bahala. Mabilis niyang sinabi bago tumakbo papasok sa bahay. Pilit niyang pinoprotektahan ang muka gamit ang kanyang braso, habang tinatahak ang masukal at mausok na mga bahagi ng bahay. Sa kabila ng init at panganib, nanatili siyang matatag. Sa wakas, narinig niya ang mahinang iyak ng isang bata mula sa isang kwarto sa dulo ng pasilyo. Carlo, nasan ka? Nandito si Kuya Timothy. Huwag ka matakot. Ililigtas kita. Sigaw niya upang masiguradong maririnig siya ng bata. Isang maliit na boses ang sumagot mula sa ilalim ng isang mesa. Kuya, nandito po ako. Agad niyang kinuha si Carlo mula sa ilalim ng mesa. Inangkla ang bata sa kanyang mga bisig at tumakbo pabalik sa labas. Lumalaban sa init at usok na sumisikip sa kanyang paghinga. Nang makarating sila sa labas, agad siyang sinalubong ng mga residente. Nagbigay ng malalakas sa palakpak at sigawan ng papuri. Ang ina ni Carlo ay agad na yumakap sa kanyang anak at nagpapasalamat ng paulit-ulit kay Timothy. Maraming salamat, sir. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa anak ko. Ipagpapasalamat ko ito habang buhay. Nakangiting tumango si Timothy. Hinang-hina, ngunit puno ng kasiyahan ng puso. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, ma'am. Siguraduhin po natin ang kaligtasan ng bawat isa. Lagi lang ako nandito para sa inyo. Habang inaalalayan siya ng mga residente, papunta sa isang upuan upang magpahinga, napansin niyang may mga kabataang nakatingin sa kanya ng may pagkamangha at inspirasyon.
isa-isa silang lumapit at sinabi, "Sir, gusto rin po naming maging pulis, nakagaya ninyo balang araw." Lumambot ang puso ni Timothy sa narinig. Hinawakan niya ang balikat ng isa sa mga bata at ngumiti. "Basta mag-aral kayo na mabuti at maging tapat sa inyong layunin. Ang pagiging pulis ay hindi lang sa pagiging matapang. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa ating mga kababayan." Sa gabing iyon, hindi lamang si Carlo ang nailigtas si Timothy, kundi pati na rin ang mga puso ng mga tao sa barangay. Para sa kanila, si Timothy ay hindi lamang isang pulis. Siya ay isang bayani. Isang umaga, habang naglilinis ng kanyang lamesa sa istasyon, biglang tinawag si Timothy ng kanilang hepe para sa isang mahalagang pagpupulong. Napansin niyang naroon din ang ilan sa mga opisyal na kilala sa kanilang istasyon bilang mga tao may koneksyon sa politika at negosyo sa kanilang bayan. Nakaramdam siya ng kakaibang tensyon, ngunit sinikap niya manatiling kalmado at nakikinig. Pagsapit nila sa silid ng pagpupulong, isang kilalang politiko ang dumating at agad na nagbigay ng isang makapangyarihang presensya. Siya ay si Congressman Salvador, isang politiko na kilalang kilala sa kanilang lugar. Ngunit may mga balita sa mga negosyo may bahid ng katiwalian. Mabilis nagsalita si Salvador, tahasang nagpapaliwanag ng layunin ng kanyang pagbisita. "Alam kong alam niyo na ang plano natin para sa bayan." Simula ni Salvador. "Maraming oportunidad na darating sa atin. Mga proyekto na magdadala ng mas maraming trabaho at kasaganaan. Ngunit kailangan namin ng inyong tulong upang tiyakin na maayos na operasyon ng mga negosyong ito." Naglakad si Salvador papalapit kay Timothy at tinapik siya sa balikat. "Ikaw bata, alam kong bago ka pa lang sa serbisyo. Ngunit mahusay ang naririnig ko tungkol sa'yo. Maaari kang umangat na mabilis kung papayag ka sa ilang adjustments. Huwag na nating bigyan ng masyadong pansin ang maliliit na bagay." Nagdalawang isip si Timothy, ngunit alam niyang kailangan niyang manindigan. "Ano po bang klaseng adjustments ang ibig ninyong sabihin, sir?" Tanong niya na may kababaang loob, ngunit puno ng paninindigan. Huminga ng malalim si Salvador at bumulong ng sapat lamang para marinig ng ilan. "May mga negosyo magpapalago sa ekonomiya ng bayan. Ngunit ang ilan sa mga ito ay may operasyon na hindi tugma sa ilang mga regulasyon. Kung tayo-tayo ay magkakaroon ng pagkakaunawaan, hindi na kailangang mapansin ang ilang detalyeng yon. Para sa kapakanan ng bayan, syempre." Ramdam ni Timothy ang bigat ng sitwasyon. Nakatutukan lahat ng mata sa kanya. Ang iba ay naghihintay na tumango siya at sumang-ayon. Ngunit alam niya hindi niya kayang itakwil ang kanyang mga prinsipyo, lalo na at ang integridad niya ang nakataya. "Pasensya na po, Sir Salvador." Magalang, ngunit matatag na sagot ni Timothy. "Alam ko po na mahalaga ang mga proyektong magdudulot ng trabaho, ngunit hindi ko po kayang lumihis sa aking tungkulin. Ang batas po ang ating gabay, at naniniwala po ako na kung talagang para sa ikabubuti ng bayan ang mga proyektong iyon, hindi po natin kailangang magsakripisyo ng integridad." Sandaling natahimik si Salvador at ang buong silid. Napatingin siya kay Timothy, ang kaninang magilo na ekspresyon ay unti-unting napalitan na bahagyang inis. "Isang batang idealista, ha?" Tumawa ito ng malamig, ngunit may halong pagkairita. "Tandaan mo, hindi ka laging protektado ng uniformeng suot mo. Ang bayan natin ay puno ng realidad na minsan kailangan tanggapin." Hindi natakot si Timothy sa banta ni Salvador. Tumayo siya ng buong tapang, nagsalita ng may respeto ngunit may katapatan sa puso. "Mahalaga po sa akin ang tungkulin ko bilang pulis. Hindi lang para sa trabaho, kundi para sa mga taong umaasa sa ating proteksyon at katarungan. Kung ito po ay magsisilbing hadlang sa kanilang tiwala, mas pipiliin ko pong manatili sa tamang daan." Pagkatapos ng kanyang pahayag, tahimik na tumalikod si Salvador. Nagbigay ng isang malamig na tingin at nag-iwan ng babala. "Mag-ingat ka, bata. May mga tao na hindi nagugustuhan ng mga idealistang kagaya mo." At kasunod nito, mabilis na naglakad palabas ng silid. Pag-alis ng politiko, napansin ni Timothy ang pag-aalinlangan sa ilang kasamahan.
Ngunit may mga kasamahan na lumapit sa kanya at tahimik na nagpakita ng suporta. Alam niya ang kanyang posisyon ay maaaring magdala ng panganib. Ngunit alam din niyang tama ang kanyang ginawa. Sa araw na iyon, pinatunayan niya sa kanyang sarili at sa buong istasyon na ang kanyang prinsipyo ay hindi basta-basta kayang bilhin ng sino man, gaano man kalaki ang alok o kapangyarihan ng nag-aalok. Si Timothy ay muling umuwi ng gabing iyon na may mas mabigat na damdamin, ngunit may mas matatag na puso. Dala ang pangako sa sarili at sa bayan na mananatiling tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin. Simula nang ipakita ni Timothy ang kanyang prinsipyo sa harap ng isang makapangyarihang politiko, mas lalo pa nagkaroon ng respeto ang mga tao sa barangay sa kanya. Marami ang nagpapakita ng pasasalamat sa kanya sa iba't ibang paraan. May mga nag-aabot ng pagkain, may nag-aalok ng libreng serbisyo, at ang ilan ay nagbibigay ng simpleng regalo tulad ng prutas o candy bilang tanda ng kanilang pagpapahalaga sa kanyang serbisyo. Isang araw, habang naglalakad siya sa palengke, isang tendera ng gulay ay lumapit sa kanya at nag-abot ng isang supot na may lamang sariwang gulay. Para sa iyo to, Sir Timothy. Alam ko mahilig ka sa gulay, kaya't iniipon ko ito para sa iyo. Salamat po sa lahat ng ginagawa niyo para sa amin. Sabi ng tindera na may ngiting punong-puno ng pasasalamat. Napangiti si Timothy, ngunit magalang siyang tumanggi. Maraming salamat po ate, pero hindi ko po matatanggap ito. Ang serbisyo po namin ay hindi dapat sinusuklian ng ganito. Ang tanging kailangan lang po namin ay ang inyong tiwala. Biglang naging tahimik ang tendera, ngunit halatang naiintindihan ang kanyang tugon. Naiintindihan ko po, Sir Timothy. Napakabuti niyo po talaga. Kahit saan magpunta si Timothy, ang ganito mga alok ay naging pangkaraniwan. May isang mangingisda ang minsan nag-alok sa kanya ng libreng isda, ngunit tumanggi rin siya. Maraming salamat po, pero sapat na po ang suporta ninyo para sa amin. Ibinabalik ko lang po ang pagmamalasakit na ipinapakita niyo sa akin. Sa bawat pagtanggi ni Timothy sa mga pabor at regalo, mas lalo pa nadaragdagan ang respeto ng mga tao sa kanya. Naging bukang bibig na sa barangay na si Timothy ay hindi lang tapat sa kanyang tungkulin, kundi pati na rin sa kanyang prinsipyo. Dahil dito, ang tiwala at pagmamahal ng komunidad para sa kanya ay lalong lumalim. Alam nilang hindi siya tumatanggap ng kahit anong uri ng espesyal na pabor. Kahit sa kanilang mga mata, siya ay naging simbolo ng katapatan at malasakit na bihira sa kanyang larangan. Nang minsan naglalakad pa uwi si Timothy, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Alam mo iho, hindi ka kagaya ng iba. Ang integridad mo ay isang kayamanang hindi kayang pantayan ng anumang halaga. Sabi na matanda na may halong paghanga. Napangiti si Timothy, nagpakumbaba at sinagot ang matanda. Maraming salamat po tatay. Ginagawa ko lang po ang nararapat at ang tamang gawain para sa ating bayan. Ang inyong tiwala po ay ang pinakadakilang parangal para sa akin. Sa araw na iyon, habang naglalakad si Timothy pa uwi, ramdam niya ang init ng pagmamahal at tiwala ng kanyang komunidad. Alam niya hindi siya nag-iisa sa kanyang misyon, at habang pinaninindigan niya ang kanyang prinsipyo, mas lalong tumitibay ang kanyang pagnanais na maglingkod ng tapat. Para sa kanya, ang pinakamalaking gantimpala ay ang tiwala at respeto ng mga taong kanyang pinaglilingkuran. Mga bagay na walang material na bagay ang kayang pantayan. Isang hapon, matapos sa maghapong trabaho, inimbitahan si Timothy ng ilan niyang kasamahan para sumama sa isang pagtitipon sa loob ng kanilang opisina. Bilang respeto sa mga veteranong pulis at kasamahan, pumayag siya makisama, ngunit hindi niya inaasahan ang mga pag-uusap na maririnig niya doon. Habang nagiinuman at nagkukwentuhan, may ilan sa mga pulis na nag-umpisang magbiro tungkol sa mga mahihirap na residente ng barangay na kanilang pinagsisilbihan. Alam mo, ang mga taong yan, kahit anong tulong ang ibigay mo, hindi naman marunong magpasalamat. Sabi ng isa, habang ang iba ay tumawa ng pabulong. Isa pang pulis ang sumingit. Kung ako lang ang masusunod, hindi ko na sila asikasuhin. Sayang ang oras at pagod sa mga taong hindi makaalis sa kanilang kahirapan.
Maraming tumawa at ang ilan ay sumang-ayon sa mga sinabi nito. Tahimik na nakinig si Timothy, ngunit unti-unti siyang nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Nakikita niya araw-araw kung paano nagsusumikap ang mga mahihirap sa kanilang barangay at alam niyang marami sa kanila ang tapat at may mabuting puso. Ang mga panalait at pagbibiro na iyon ay nagbigay sa kanya ng pag-aalinlangan sa pananaw ng kanyang mga kasamahan tungkol sa tungkulin nila bilang mga pulis. Matapos ang ilang saglit ng pakikinig, tumayo siya at nagsalita na may kababaang loob ngunit may matinding pagninilay. Alam nyo, mga kasama, araw-araw tayong pinagtitiwalaan ng mga tao. Mayaman man o mahirap, trabaho nating lahat na tiyaking ligtas ng bawat isa sa kanila. Hindi dahil sa kayang suklian ng mga tao ang ginagawa natin, kundi dahil tungkulin natin to. Napatingin ng iba sa kanya, ang ilan ay napanganga sa kanyang lakas ng loob na magsalita ng ganoon sa harap ng mga veterano. Ngunit hindi pa siya tapos. Ang trabaho natin ay protektahan ng bawat isa, hindi lamang ang mga may kaya sa buhay. Ang bawat mamamayan ay may karapatang maramdaman ang katarungan at seguridad, ano man ang estado nila sa lipunan. Kung ang pulis na nakikita nila ay minamaliit sila, paano natin maaasahan ang kanilang respeto at pagtitiwala? Napatahimik ang buong silid. Ang ilan sa kanyang mga kasamahan ay tumango ng bahagya at ang iba ay tila nag-iisip sa kanyang mga sinabi. May ilan pang hindi sumang-ayon, ngunit kahit paano, nabago ni Timothy ang ihip ng usapan. Isa sa mga veteranong pulis ang lumapit sa kanya at marahing tinapik ang kanyang balikat. Alam mo Timothy, tama ka. Minsan nakakalimutan namin mga veterano ang mga bagay na yan. Salamat sa pagpapaalala. Ngumiti si Timothy, iniabot ang kamay sa matanda at sinabing, sabay-sabay po tayo naglilingkod para sa ating bayan. Mas maganda po ang samahan kung pare-pareho po tayo naniniwala sa halaga ng bawat buhay na pinangangalagaan natin. Sa gabing iyon, umalis si Timothy sa pagtitipon na puno ng kagalakan sa kanyang puso. Alam niyang hindi madali ang pagbabago ng pananaw ng lahat ng tao. Ngunit sapat na ang malaman niyang may ilan sa kanyang mga kasamahan ang napaisip sa kanyang mga sinabi. Para sa kanya, ang pagiging pulis ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa batas, kundi pati sa pagpapakita ng tunay na malasakit sa lahat ng tao, anuman ang kanilang estado sa buhay. Sa pagtatapos ng kanyang unang taon bilang pulis, maraming residente ang nagpapasalamat kay Timothy para sa kanyang tapat na paglilingkod. Dahil sa kanyang dedikasyon at matatag na prinsipyo, napansin ito ng kanilang hepe at ng pamahalaang lokal. Isang araw, ipinatawag si Timothy sa opisina ng hepe para sa isang mahalagang anunsyo. Pagdating niya sa opisina, sinalubong siya ng mga tauhan ng istasyon at ng mismong hepe. May ngiti sa mga labi at tila mayroong magandang balita. Tumayo ang hepe mula sa kanyang lamesa at binati si Timothy. Timothy, gusto ko lang ipaalam sa iyo na ang pamahalaang lokal ay pinili kang parangalan bilang Model Police Officer of the Year para sa ating bayan. Nagulat si Timothy sa narinig at nahalata ng lahat ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa balitang iyon, ngunit agad siya nagpasalamat. Maraming salamat po sir. Hindi ko po inasahan ito. Ginagawa ko lang po ang aking tungkulin. Ngunit hindi pa natatapos ang sorpresa. Ang hepe ay nagpatuloy. Sa kabila ng mga pagsubok, pinatunayan mo sa lahat ng tao sa barangay na ang integridad at tapat na paglilingkod ay posible. Ipinakita mo sa amin na ang trabaho natin ay hindi lamang para sa mga taong may kapangyarihan o impluwensya, kundi para sa lahat ng mamamayan. Ibinabalik mo ang tiwala ng mga tao sa ating hanay. Isang simpleng seremonya ang inihanda para sa kanya sa Barangay Plaza at naroon ang kanyang mga pamilya, mga kaibigan at ang mga residente na lubos na nagpapasalamat sa kanyang serbisyo. Sa araw ng kanyang parangal, nagkaroon siya ng pagkakataon na magbigay ng maikling talumpati. Sa harap ng lahat, nagsimula siyang magsalita. Maraming salamat po sa tiwalang ibinigay ninyo sa akin.
Ang parangal na ito ay hindi lang po para sa akin, kundi para sa lahat ng pulis na piniling maging tapat at magsilbi na may malasakit. Bilang pulis, ang pinakamalaking pabuya po ay ang tiwala at suporta ng mga tao. Huminga siya ng malalim, tumingin sa mga tao at itinuloy. Naway maging inspirasyon po ito sa ating lahat na kahit anong hamon, kahit anong tukso, kaya nating piliin ang tama. Handa po ako manatili sa aking pangako na protektahan kayo at ipagtanggol ang katarungan, ano man ang mangyari. Palakpakan ng bumalot sa buong plaza at maraming tao ang lumapit sa kanya matapos ang seremonya. Nagpapasalamat at nagpaabot ng kanilang suporta. Sa araw na iyon, alam ni Timothy na hindi niya lamang natamo ang isang parangal, kundi ang pagmamahal, respeto at tiwala ng kanyang komunidad. Mga bagay na higit pa sa anumang material na gantimpala. Bilang tugon sa pangako niya, ipinagpatuloy ni Timothy ang kanyang tungkulin na may malasakit at dedikasyon. Sa bawat araw na nagdaan, alam niya ang bawat hakbang na kanyang tinatahak ay patungo sa mas makatarungan at mapayapang komunidad. At bilang isang pulis na pinaninindigan ang kanyang mga pangako, naniniwala sa Timothy na anuman ang mangyayari, ang kanyang pagiging tapat at matapat na lingkod ay magbibigay ng pag-asa sa bawat mamamayan na kanilang pinagsisilbihan. Isang umagang abala ang lahat ng pulis sa istasyon. May nagtatype ng mga report, may abalang nakikinig sa radyo, at ang iba ay nag-aayos ng kanilang mga gamit. Sa gitna ng kaabalahan, pumasok ang isang batang lalaki sa istasyon. Payat na payat ito. May kalumaan ng damit at bakas sa muka ang pagod at takot. Dahan-dahan itong lumapit sa front desk, ngunit tila wala nakapansin sa kanya. Nang mapansin ni Timothy ang bata, agad niyang nilapitan ito. "Hello, iho." Bungad niya na may pag-aalala. "Anong kailangan mo? Bakit ka nandito?" Tumingin ang bata kay Timothy at halos mangiyak-ngiyak na nagsalita. "Sir, tulungan niyo po ako. Kailangan po ninyong ikulong ang tatay ko. Kailangan po ninyong hulihin siya." Nakita ni Timothy ang matinding takot sa mga mata ng bata at hindi may iwasang magtaka kung ano ang nangyayari. Mula sa distansya, may ilan sa mga kasamahan ni Timothy na natatawa at ang isa pa nga ay pabirong nagsabi, "Aba, siguro napagalitan lang ng tatay kaya gusto nang ipakulong." Ngunit hindi nagpatinag si Timothy at hinayaan ang iba sa kanilang mga biro. Lumuhod siya upang magkapantay sila ng bata at muling nagtanong, "Anong pangalan mo, iho?" "Joshua po." Mahina nitong tugon habang nakayuko. "Joshua, bakit mo gustong ipakulong ang tatay mo? Masasabi mo ba sa akin kung ano ang nangyayari?" Tanong ni Timothy ng dahan-dahan, sinisikap na maging mahinahon upang makuha ang loob ng bata. Ngunit halata sa mukha ng bata ang hirap ipaliwanag ang nangyayari. Tumingin ito sa sahig at sinabing, "Hindi ko po alam kung paano sabihin, sir. Pero kailangan po ninyo siyang ikulong. Kailangan po ninyong pumunta sa bahay namin. Hindi po siya dapat nandun." Ramdam ni Timothy ang kaba sa boses ni Joshua. Bagaman hindi malinaw ang sinasabi nito, alam niyang may mabigat na dahilan ng bata para magmakaawa ng ganoon. Dahan-dahan niya hinawakan ang balikat ni Joshua at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Joshua. Makikinig ako sa iyo. Kung hindi mo masabi, pwede mong sabihin sa akin kahit paunti-unti. Nandito lang ako para tumulong." Niyakap ni Joshua ang sarili, tila natatakot at nag-aalangan. "Basta po, masama po siya. Ayoko na po sa kanya. Ayoko po siyang umuwi pa sa bahay." Patuloy na nakikinig si Timothy habang pinagmamasdan ang takot at lungkot sa mata ng bata. Ramdam niya na ang hinihingi ni Joshua ay hindi basta-bastang hiling mula sa isang batang edad pa lamang ay dapat masaya sa piling ng kanyang magulang. Tahimik siyang tumingin sa paligid. Napansin niya ang ilang kasamahan na nakatingin ngunit walang interes sa sitwasyon.
Ngunit para kay Timothy, hindi ito basta-basta lamang. Marahang sinabi niya, "Joshua, pwede kang magkwento sa akin. Kung gusto mo, pupunta tayo sa isang tahimik na lugar at doon ka makakapagkwento ng maayos. Hindi ko bibigyan ng kahit sino ng impormasyon hanggat hindi ka komportabling magkwento sa akin. Ang mahalaga, nandito ako para makinig sa iyo." Ngumiti ng bahagya si Joshua na para bang kahit paano ay nakatagpo siya ng isang taong handang makinig at tumulong. Tumango siya at dahan-dahan. Sinundan niya si Timothy sa isang tahimik na bahagi ng istasyon upang makapag-usap ng walang sagabal o pagtawa mula sa iba. Sa mga sumunod na sandali, alam ni Timothy na may misteryo at bigat sa likod ng sinasabi ng bata. Bagaman hindi niya paganap na nauunawaan ang kwento ni Joshua, sigurado siyang gagawin niya ang lahat upang matulungan ito. Nang dumating si Timothy sa bahay ni Joshua, agad niya napansin ang kalunos-lunos na kalagayan ng tahanan. Maliit, madilim at tila hindi naayos sa matagal na panahon. Kasunod ni Joshua, dahan-dahan siyang pumasok at nang makita ang ama nito na antig ang kanyang puso. Ang ama ni Joshua ay payat na payat, halos butot balat na, nakahiga sa isang lumang banig na tila matagal nang hindi na itataas. Mahina ang kanyang hininga at halatang hindi na siya kayang tumayo o makakilos na maayos. Napansin ni Timothy na may mga lata ng pagkain sa isang sulok, ngunit karamihan ay walang laman. Halatang matagal lang nagdurusa ang mag-ama sa hirap ng buhay. Nilapitan niya si Joshua na tahimik na nakatayo sa gilid, may luha sa mata. "Joshua, bakit mo gustong ipakulong ang tatay mo?" Mahina niyang tanong, marahang hinihimas ang balikat ng bata upang maiparamdam ang kanyang suporta. Saglit na tumingin si Joshua kay Timothy bago muling nagbaba ng tingin sa kanyang ama. "Sir, gusto ko lang po siyang mabuhay. Kung sa kulungan po siya, sigurado po kung may makakain siya araw-araw." Bulong ni Joshua, pinipilit na pigilan ang pagluha. "Hindi na po niya kaya magtrabaho at hindi ko po alam kung paano siya mabubuhay kung ganito lang kami. Ayoko po siyang mamatay." Muling napuno ng awa at pag-aalala ang puso ni Timothy. Hindi niya akalain na isang batang tulad ni Joshua ay kailangang mag-isip ng ganitong klaseng solusyon para lang mapangalagaan ng kanyang ama. Nakita niya sa mukha ni Joshua ang bigat na responsibilidad na wala sa murang edad ang dapat magdala. Lumapit si Timothy sa ama ni Joshua at tinanong ito, "Sir, paano po namin kayo matutulungan? May kamag-anak po ba kayo o kaibigan makakatulong sa inyong mag-ama?" Mahina ang boses ng ama, halos pabulong. "Wala na. Kami na lang ng anak ko. Sinubukan kong magtrabaho, pero nanghina na ako. Sobra na rin ang hirap ng buhay. Kaya't wala na akong magawa kundi maghintay." Hindi na napigilan ni Timothy ang kanyang damdamin. Sa kanyang isipan, agad siyang nag-isip ng mga paraan para matulungan ang mag-ama. "Joshua," sabi niya na may pagmamahal at pag-aalaga, "hindi natin kailangang ipakulong ang tatay mo para lang siya ay mabigyan ng tulong. May mga paraan tayo upang matulungan siya nang hindi siya mawawalay sa iyo." Napatingin si Joshua kay Timothy, may halong pag-asa sa kanyang mga mata. "Talaga po, sir? May paraan po ba?" Tumango si Timothy. "Oo, iho. Bibigyan natin ng tamang tulong ang tatay mo. Makikipag-ugnayan ako sa mga ahensya at sa mga tao sa barangay upang magbigay ng suporta para sa inyo. Nangangako ako na hindi namin kayo pababayaan." Niyakap ni Joshua si Timothy, walang katapusang nagpapasalamat. Sa mga sandaling iyon, alam ni Timothy na ginawa niya ang tamang desisyon. Hindi niya man kayang solusyonan ang lahat ng problema sa mundo, alam niya sa pagkakataong ito, ang kanyang malasakit sa kapwa ang magbibigay ng bagong pag-asa sa mag-ama. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagdesisyon si Timothy na bumalik sa barangay hall upang makipag-usap sa barangay captain. Buong puso siyang determinado na tulungan ang mag-ama.
Hindi lang para mabigyan sila ng pangunahing pangangailangan, kundi para masiguro na magtutuloy-tuloy ang kanilang suporta mula sa pamahalaan. Pagdating sa barangay hall, nilapitan agad siya ng barangay captain, si Kapitan Lito, na matagal nang kilala si Timothy sa kanyang mabuting reputasyon bilang isang tapat na pulis. "Magandang umaga, Timothy," bati ni Kapitan Lito habang nakangiti. "Ano ang may tutulong namin sa iyo?" Nagbigay galang si Timothy at nagsimula siyang magkwento. "Kap, nais ko sanang humingi ng tulong para sa batang si Joshua at sa kanyang ama. Napansin ko na matindi ang pinagdadaanan ng mag-ama at hindi sapat ang kanilang kakayahan upang masustentuhan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang kalusugan ng ama ni Joshua." Napakunot ang noo ng kapitan at agad na nagpakita ng pag-aalala. "Naku, kawawa naman pala ang mag-ama. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin natin ang lahat para matulungan sila," sagot ni Kapitan Lito. "Ipapalista natin sila sa mga benepisyaryo ng mga proyekto natin para sa mga mahihirap. Makakasiguro ka na magkakaroon sila ng regular na rasyon ng pagkain, gamot at tulong medikal." Nakaramdam ng gaan sa puso si Timothy, hindi lamang dahil sa mabilis na aksyon ng kapitan, kundi dahil sa nakitang pagkakaisa ng komunidad sa pagtulong sa mga nangangailangan. "Maraming salamat po, Kap. Alam ko malaking bagay ito para kay Joshua at sa ama niya. Minsan, kahit simpleng tulong lang, nakakapagbigay ito ng pag-asa sa mga tulad nila." Napag-usapan rin nila ang tungkol sa mga programa ng pamahalaan na makakatulong sa kalagayan ng ama ni Joshua, tulad ng libreng check-up at mga gamot mula sa health center. Nangako si Kapitan Lito na personal niyang aayusin ang pag-a-apply ng pamilya ni Joshua para sa tulong ng pangkalusugan at ibibilang sila sa mga buwan ng medical missions sa barangay. Hindi nagtagal ay nailista na sa mga dokumento ang pangalan ni Joshua at ng kanyang ama, at sinigurado ni Kapitan Lito na sila ay makakatanggap ng tulong sa abot ng kakayanan ng barangay. Nagpasalamat si Timothy sa mabilis na pagtugon ng kapitan at sa malasakit na ipinakita nito. Bago umalis, hinawakan ni Kapitan Lito ang balikat ni Timothy at sinabi, "Salamat sa malasakit mo, Timothy. Kung hindi mo sila nakita at natulungan, baka hindi natin alam ang hirap na dinaranas nila. Mabuti na lang at may mga tulad mong pulis na may malasakit sa mga tao." Nagpasalamat si Timothy at sa kanyang puso ay ramdam niya ang fulfillment na dala ng pagtulong sa iba. Alam niyang hindi niya kayang solusyonan ang lahat ng problema sa komunidad. Ngunit sa bawat taong tutulungan niya, mas lalo niyang nararamdaman ang halaga ng kanyang pagiging pulis. Nang umalis si Timothy sa barangay hall, alam niyang may mabuting hakbang siyang naipundar para kay Joshua at sa ama nito. Buo ang kanyang loob na patuloy na tutulong sa kanila hanggat makakaya, upang masiguro na ang kanilang buhay ay unti-unting babalik sa tamang landas. Makalipas ang ilang araw mula na mailista sa barangay ang pangalan ni Joshua at ng kanyang ama, bumalik si Timothy upang samahan si Joshua sa barangay hall para sa unang pagkuha ng tulong. Tuwang-tuwa ang bata, ngunit halata pa rin ang kaba sa kanyang mga mata. Para kay Joshua, ito ang unang pagkakataon na makikita niya na ang pag-asa ay unti-unting nagiging realidad. Pagdating nila sa barangay hall, sinalubong sila ni Kapitan Lito at ng mga barangay health workers. Sa tabi ay may nakahanda ng mga supot ng pagkain, bigas, delata, gatas at mga gulay. Kasama rin ang mga pangunahing gamot na maaaring gamitin ng ama ni Joshua upang maibsan ang panghihina at unti-unting mapabuti ang kanyang kalusugan. Ngiti ang sumilay sa mga labi ni Joshua habang hawak-hawak ang mga supot. Tila hindi makapaniwala na ang mga bagay na ito ay para sa kanila. "Maraming salamat po, Sir Timothy. Kapitan, ngayon po ay magkakaroon na po kami ng pagkain at gamot. Sigurado po ako matutuwa si tatay." Bulong ni Joshua, halos mangiyak-ngiyak sa kasiyahan. "Joshua," sagot ni Kapitan Lito habang nakangiti, "karapatan ng tatay mo at ng bawat mamamayan ang matutulungan sa ganitong mga oras. Kaya sana ay huwag kang mahiyang lumapit sa amin
kung may kailangan pa kayong tulong. Tumingin siya kay Timothy, puno ng pasasalamat, at idinagdag. Salamat kay Timothy at natagpuan kayo. Bukod sa mga pagkain at gamot, isang nurse mula sa Barangay Health Center ang sumama rin upang personal na suriin ang kalagayan ng ama ni Joshua. Bago umuwi, tinanong ni Timothy ang nurse kung maaaring samahan sila pabalik sa bahay ni na Joshua para makita mismo ang kalagayan ng kanyang ama. Buong puso naman pumayag ang nurse at nagpasya silang sabay-sabay na bumalik. Pagdating sa kanilang bahay, nagmandaling pumasok si Joshua upang ipakita ang mga dala sa kanyang ama. Tatay, tingnan niyo po, may pagkain at gamot na po tayo. Masaya niyang ipinakita ang laman ng supot habang ang ama niya ay napaluha, hindi makapaniwala sa kasalukuyang nangyayari. Maraming salamat sa inyo, sir. Mahina, ngunit taos-pusong sabi ng ama ni Joshua habang nakatingin kina Timothy at sa nurse. Hindi ko na po alam kung paano kayo pasasalamatan. Lumapit ang nurse at sinuri ang kalagayan ng ama ni Joshua. Kinukuha ang kanyang pulso at tinitingnan ang kondisyon ng katawan nito. Habang patuloy ang pag-eksamin, ipinakita rin ng nurse kung paano inumin ang mga gamot na ibinigay ng barangay. Sir, makakatulong po ang mga gamot na to at siguradong makakatulong ang mga pagkain ito para unti-unti kayong lumakas. Habang pinagmamasdan ni Timothy ang masayang eksenang iyon, napagtanto niya ang kahalagahan ng pagtutulungan sa komunidad. Hindi lang siya basta pulis na nagpapatupad ng batas. Isa rin siyang katuwang sa pagbibigay ng pag-asa sa mga taong walang kakayahang lumaban sa hirap ng buhay. Bago sila umalis, tinapik niya si Joshua sa balikat at sinabing, Iho, nandito lang kami para sa inyo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Tandaan mo, ang barangay at ang buong komunidad ay handang tumulong sa bawat oras ng pangangailangan. Nakangiti si Joshua at sa murang edad nito ay unti-unti niyang nararamdaman ang kahulugan ng malasakit at pagmamalasakit ng ibang tao. Para sa kanya, hindi lamang pagkain at gamot ang dala ni Timothy at ng mga taong tumulong sa kanila. Dala rin nila ang pag-asang muling bumangon at ang paniniwalang hindi siya nag-iisa sa laban ng buhay. Makalipas ang ilang linggo, mas naging maayos na ang kalagayan ng ama ni Joshua dahil sa tulong ng mga gamot at pagkain na natatanggap nila mula sa barangay. Unti-unti siyang lumalakas at nagkakaroon ng enerhiya. Regular na rin siyang sinusuri ng mga health workers na bumibisita sa kanilang bahay tuwing may medical mission ang barangay. Nakikita ni Joshua ang pagbabagong ito sa kanyang ama at unti-unti rin siyang napupuno ng pag-asa na muling babalik sa normal ang kanilang buhay. Patuloy din ang pagdalaw ni Timothy sa bahay ni na Joshua upang tiyakin na natatanggap nila ang tulong na kinakailangan. Sa bawat pagbisita, dala ni Timothy ang mga pinakabagong update mula sa barangay at mga karagdagang resources na ibinibigay sa mga benepisyaryo ng kanilang programa. Hindi lamang pagkain at gamot ang nadadala ni Timothy. Dala rin niya ang inspirasyon at pakiramdam ng seguridad para kay Joshua at sa kanyang ama. Isang hapon, habang nakaupo si Timothy sa tabi ng ama ni Joshua, nagsimula silang mag-usap ng mas malalim. Sir, mahina ngunit taos-pusong sabi ng ama ni Joshua. Hindi ko talaga alam kung paano kami makakabawi sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako ngayon. Ngumiti si Timothy at sinabing, Huwag ninyong alalahanin ang pagbabayad. Ang mahalaga ay nasa maayos na kalagayan na kayo ngayon. Lagi pong tandaan, nandito kami para tulungan kayo. Hindi lang bilang mga alagad ng batas, kundi bilang mga kasapi rin ng komunidad. Habang pinag-uusapan nila ang mga pinagdaanan ng mag-ama, napansin ni Timothy na mas lumalapit ang loob ni Joshua sa kanya. Ngayon, hindi na lamang siya tinitingnan ng bata bilang isang pulis, kundi bilang isang kaibigan at tagapagtaguyod ng kanilang pamilya. Sa bawat pagbisita ni Timothy, natututo si Joshua tungkol sa pagiging matatag at kung paano hindi dapat mawalan ng pag-asa kahit nasa pinakamatinding pagsubok. Sa bawat paglipas ng araw, mas lumalalim ang kanilang samahan. Si Timothy ay hindi lamang naging isang tagapag-alaga at gabay.
Naging inspirasyon din siya para kay Joshua at sa buong barangay. Dahil sa kanyang patuloy na pagmamalasakit, napanumbalik ang tiwala ng komunidad sa mga pulis at sa kanilang layuning maglingkod sa tao. Habang mas tumatatag ang kalusugan ng ama ni Joshua at mas nagiging masaya ang buhay nila dahil sa suporta ng barangay, naging paalala ang kanilang kwento sa lahat na ang malasakit at pagtutulungan ay kayang magbigay ng bagong pag-asa, hindi lamang sa isang pamilya kundi sa buong komunidad. Sa mata ni Timothy, si Joshua at ang kanyang ama ay simbolo ng paninindigan at alam niyang habang nandyan ang bawat isa sa kanila, magiging ligtas at maayos ang kanilang bayan.